Masarap po bang mabuhay? Masarap po ang mabuhay. Kahit na simple lamang, kung masaya kang tuwiran. Ang mga alagad na nagtitibay, nagsusumikap, nagsusumakit, nagkikipagtotoo, mga CAPS ay gayon din, choir, IT team, tandaan ninyo itong sasambitin ko. Kung paano ang pagsusumikap at pagbabata nyo, kayo rin ang makikinabang sa balang araw. At yan ang patotoo, kung totoo nga kayo, may pagbabago sa bawat araw sa buhay nyo. Di man ura-urada pagdaka, ito na nga ang wika ko. Subalit, ang nakipagtotoo, sasapitin niyang tinuran ko. Kakamtan niya ang kaliwanagan at titibay ang kalooban upang may lakas at tapang na ito'y tupdin hanggang kamtin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Hindi lamang ang mga hinirang, maging ang mga tagatupad, tagasunod, at mga anak ng Ama. Sapagkat ang lahat ay may karapatan sa Kanya. Kaya lamang ang karapatang ito'y di lahat tinatanggap at nakatatanggap ang lahat, sapagkat di lahat ay nakikipagtotoo sa Ama. Sapagkat sino ba ang tinatawag na Ama? Amang labwad, Amang totoo. Ama ng dagat, Ama ng lahat. Kung itong yung tinanggap, pakikita niya sa iyo ang totoong kanyang tinuran na walang pagkabula. Hindi ka mamamatay, kakamtin mo tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, walang magsisikap at magtitibay na tao kung walang sinidla ng tapang ang Ama at ito'y nagpakatotoo. At sa pakikipagtotohanan niya siyang naging buhay na patotoo, kaya't kumalat sa mundo ang ginawa ng Ama sa buhay ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, mga anak na binuhay. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan po ba yung sinabi na yung mayayaman ay magdadaan sa butas ng karayom? Bakit po? Sapagkat hindi ibig sabihin ay walang maliligtas. Sapagkat kapag ang tao ay nanahan sa kanyang yaman, hindi ba may lumalabas na mayabang? May palalo na ang pinangahawakan ay ang kanyang kayamanan. May mga mayamang mapagbigay nga, subalit kaya lang nagbibigay para sumikat ang pangalan. Kaya lang nagbibigay dahil may ginagawang kamalian, nagbibigay sa mga kabanalan para mapagtakpan yung kanilang kasalanan. Subalit hindi sinabing, ikaw yun, ikaw yun, ikaw ito. Iyon ay pangkalahatan. Kaya kung gayon ang gawa mo, magalak magpuri ka. Subalit kung isa ka sa mga huwad na mapagbigay, hindi ka nga masusuot sa karayom. Yun ang ibig sabihin ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nananaig yung pagnanasa doon sa bagay na nakamtan kaysa doon sa kabanalan na dapat ay nanahan. Yun ang ibig sabihin ng Ama. Hindi ibig sabihin yung mga mayayaman na hindi makapapasok sa kanyang kaharian. Kundi ang lalabanan nga ng mayaman ay yung sarili nilang damdamin. Na dahil kilala mo ang Ama at totoong mabuti ka, ay nagagawa mo talaga yung para sa Kanya na buong galak, buong puso na may pagmamahal, walang pagnanasa, na kaya mo yung ginawa dahil may ibig ka lamang.
na mapakita sa kapwa mo. Ang dapat mong ipakita, siya mismo. At mapapakilala mo siya dahil dun sa ginagawa mo na kahit pala mayaman ay may mabuting tao. Dahil ang amang nananahan at dahil siya ang nagahari. Kaya ang kababaan ng loob ay naroroon. At yun ay pumapasa. Naunawaan niyo po ba yaon? Subalit hindi sinabing sinisiraan ng mayaman. Ang may pangunawa ay makaunawa. Kaya ang tumutupad at gumugusto, pag nilaya ninyo, maraming taong nagkawang gawa, gumawa doon, gumawa diyan, gumawa dito, hindi maliligtas. Bakit? Sapagkat ang ginawa ay pangtao, hindi gawa ng Ama. Paanong pangtao? Walang pagmamahal. Kaya maliwanag ang nakatala, ibigay mo man ang buong lakas mo at lahat ng nasa iyo'y pamigay mo kung walang pag-ibig, baliwala. Buhay ba ang Ama? Kaya, hinihinga ng pagkakataon. Isang challenge yun sa mga tao. Ibig sabihin kaya nagawa yun, puspos ng Espiritu. At ang Espiritu na yun, taglay niya ang nakatupad. Kaya hindi siya rin dapat hangaan. Yung nagtataglay na amang nasa kanyang katawan at ang Espiritong tinaglay niya, siyang dapat dakilain at parangalan. Yaon ang katotohanan. Maging siya po kunching, hindi siya ang may taglay nito. Kaya hindi siya ang dapat parangalan at purihin. Subalit nakaugnay lamang ang kanyang pangalan sa napaparangalan ng tao at pasasalamatan sapagkat kung walang kunching, hindi nakatupad ang gumawa ng mabuti. Yaon lamang ang maliwanag na ibig sambitin ng Ama sa tao. Subalit, hindi ang taong tumupad ang dapat na parangalan, kundi ang tumutupad dapat niya ring parangalan ang kanyang tinanggap. Kaya maging siyang tumutupad, hindi niya nanaisin na siya'y dakilain ng kapwa niya. Hindi niya nanaisin parangalan siya ng kapwa niya. Hindi niya nanaising itanghal ang pangalan niya ng kapwa niya, kundi ang loloobin at nanaisin niya, ang itanghal ay ang tinanggap niya. O mga mahal, kaya nga't ang Kristo, hindi baling nadusta't dinusta, maitanghal lamang ang daladalang pagbubuti, pagpapakabuti at mabuting taglay sa mundo na mula sa Ama at binahagi sa tao. Kaya nga't ang winika ay maliwanag. Kung kinilala mo ang Ama, nakilala mo ang anak, at ang nakakilala sa anak, nakilala ang Ama. Ang nakilala ang Ama at anak, nakilala ang Espiritu Santo, sapagkat ang Ama at anak ay taglay ng iisang Espiritong pinagmulan ay totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit sa buhay ng tao, pakikilala mo ang Ama, pakikilala mo rin ang sarili mo. Sa buhay ng tao, pag di nakilala, ginawa mo, magdaramdam ka tao. Sa buhay ng tao, pag di pinasalamatan ka tao, masasaktan ang loob mo. Sa buhay ng Espiritu, ang Amang dapat pakilala, tanghalin at parangalan, at ang nagpapakilala, may galak sa kalooban, di man masambit, pasalamat ng sinuman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At siyaan ang tinuro ko kay Constancia. Yan ang marapat taglayin niya. Sapagkat kung hindi niya tataglayin ang kanyang katauhan, hindi siya pananahanan kailanman. Kaya nga't narinig niyo baga,
pasalamatan mo ako, akong gumawa sa iyo. Pasalamatan mo ako, binigyan kita. Kundi, pasalamatan niyo ang Ama, siyang may likha nito at tumupad sa inyo. Kung hindi gayon ang maririnig ko tao, paano sasambitin? Totoo ang anak ko. Yan ang Kristo, yan ang totoong Espiritu. Yan ang makaama at yan ang kumilala sa Ama. Kaya't ang totoo sa Ama, ihahayag ang totoong katotohanan niya at gagawin tutup din ang kabanalan niya, pagsusumikapan, pagsusumakitan, natup din gawin, mahirap man para sa laman, sapagkat may magpapatatag at magpapaginhawa ang tinanggap niya bilang katauhan, na sa kanya'y katawan nagharit ng una. Mahal na mahal ko kayo. Maliwanag ang pag-uulat ko. Hinimay-himay, inisa-isa, pinag-unti-unti ko upang maabot nyo. Kung hindi pa ganang maaabot ito, taong binuksan, nasa inyo ng kasalanan. Wala na sa akin. Wala na sa nagsugo. Wala na sa nagbigay. Kundi na sa tao na ayaw tumanggap, kumilalang, ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mapapalad ang di inaalala, hindi inalala, hindi pinahalagahan ang sarili nila. Sapagkat ang Ama mismo ang magpapahalaga at siya mismo ang magagawad ng marapat sa bawat isa. Yamang ibinigay nilagak, ang sa kanya ay dapat. O aking Ama, sadyang mahirap na. Subalit alang-alang sa iyo, sa aking pagtalima, at ibinigay mo sa tao na ginamit mo. Pinatapang mo rin ito para may sambit, may luwalang dapat, at ang tatanggap magliliwanag na ganap. Ang lumaban at naging taliwas sa damdamin, hindi tinanggap ng pangunawa. Yaon ang patutuo mo, hindi totoong espiritu ang sumasa kanila, sapagkat di ka magtuturan ng di marapat at di mo yahayag ang ditumpak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang tumanggap, tuwirang sumibol ang gala, at humigit pang tinanggap ay ikaw na marapat. Haleya karamahale, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Panginoon, sino ako? Mga mahal na kapatid ko, hindi ko po ginusto ito. Subalit nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama at Panginoong Jesucristo at isa ako sa pinili. Bagamat bilang tao, kapag napapakinggan ko ang mensahe, ang sabi ko, Panginoon, yung hindi nakakaunawa, akala nila'y ako. Subalit, ang tugon ay maliwanag. Kung kilala nila ako, nabatid ang salita ko. Sapagkat walang taong makapag-aaral nito, maliban isiksik ko sa diwa niya, itala ko at ibigkas ng bibig niya. Sapagkat, sinong magbibigkas ng gayong pangungusap? At sinong tutulad sa akin, anak? Walang makatutulad kung tao.
Subalit ang Espiritu'y matutularan, kaya't inaangkop sa tao para siyang mangusap, hindi ang bibig ng tao, kundi ang kanyang kapangyarihan. Buhay ba ang Ama? Ngayon, naunawaan niyo na po ba kung sino ang nagsasalita sa inyo? Kung hindi pa po, salamat sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung huhusgahan naman po ako at sasabihin, sino kang nagmamagaling, hindi rin ako magagalit at magdaramdam. Sapagkat mayroong kahatulan, hindi ako ang dapat humatol kanino man. Kaya patag pa rin po ako at masayang maglilingkod. Habang ako'y gustong gamitin ng Ama, hiling ko nga sa Kanya habang buhay ko na. Nang sa gayon ay wag na akong mawalay pa. Kaya panalangin niyo po ako na habang buhay ko, maging matapang ako sa katotohanan. Sapagkat ang sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Tutuloy pa po ba natin? Salamat po. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Ba't naman mimithiin mo pang maputol ang kamay mo kung totoong mabuti kang tao? Ang nakagagawa lang ng hindi marapat na ang kamay niya ay nagagamit niya sa hindi dapat, yung nasa dilim ang pag-iisip at natukso. Kaya kapag nasa liwanag ka, ay hindi mo magagawa ang alam mong pagkakasalahan ito. Sapagkat may pagtutol ang damdamin mo, may pagtitimpi ang sarili mo, kaya't kailangan maputol pa ba ito? Subalit, mas mithiin mo nga na wala kang isang kamay na makakadiretso ka. Subalit mithiin mo nga na di baling isang kamay na lamang ang iyong daladala nang ika'y mamatay at nakatungo ka naman sa kaharian ng Ama kaysa doon sa impyernong wala ng kamatayan. Sa buong panahong naroon kay wala nang sa iyong sasaklolo. Buhay ba ang Ama? Diretsuhin mo na po, Kunching. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magimbot. Huwag mong gamitin ang kamay mo sa hindi dapat. Mananakit ka ng kapwa mo. Kapag nagalit ka, bakit? Inanak mo ba sila? At kung sa mga bagay doon ka nagkakasala, iwasan mo. Pigilin mo ang kamay mo. At huwag mong pahintulutan na ito'y gumalaw. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ang katwiran ng tao, piso lang yun. 2 piso lang yun. Pag kinuha mo sa hindi alam nung may-ari, kasalanan pa rin. Kaya, kahit asawa mo niloko mo, kasalanan pa rin iyon. Pag sinabi mo, hindi ko naman kinuha yan, kinuha mo pinagsugal. Hindi ko naman kinuha yon, kinuha mo pinambabae. Hindi ko naman kinuha yon, niloko mo pa. Totoo namang ikaw. Kaya walang katwiran. Kahit asawa mo, kapag di totoo ginawa mo, kasalanan pa rin ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Samantalang yung asawa mo, tinitipid-tipid niya para sa anak mo. Eh dahil doon lang sa pagnanasa mong sarili, kinuha mo't niloko mo pa siya, doble kasalanan mo. Ginutom na ang anak mo. Dahil sa kalayawan mo at pita ng laman mo, ginusto mo ito, sinong may sala? Mga mahal, yun ang ibig sabihin. Mga mahal. Kaya nga, kung gagawin mo ang tama,
Dalawang kamay, makahaharap ka sa Ama. Taglay mo ang wika niya, halika anak ko, tatanggapin kita. Buo pagkatao, maging kaluluwa mo. Buhay ba ang Ama? Gusto kong kumain ng mangga, kaya ninakaw ko. Gusto kong kumain ng bayabas, kaya pinitas ko ang di akin. Gusto kong kumain ng pechay, kinuha ko nung gabi. Pechay lang naman, magagalit ka. Sabi pa ng makatwirang anak ng Ama, subalit wika ng Ama, kahit damo pa yan, kung di sa bakuran mo, wag mong pakialaman. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang lahat ay binigyang karapatan para pagnilayan ang kanyang karapatan. Kaya kung di sa'yo, huwag mong bigyang karapatan ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Marami pang halimbawa para matutunan mo ang putil ng kamay mo. Subalit, yun ay sapat na kung may pangunawa ang tao. Kaya anumang bagay na batid mo hindi tama, huwag mo nang pagalawin ang kamay mo upang ito'y maging karapat-dapat na gamit mo sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit nang putulang isang paa mo, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi na mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila, na kumakain at hindi na mamamatay ang apoy. Buhay ba ang Ama? Maraming tao sabi nila, naku eka, kasino lang, kasalanan ba yun? Beer house lang, kasalanan ba yun? Naglibang lang naman eka ako ah. Lahat ng di tamang paglilibang ay hindi sama. Subalit, paawit-awit ka para masyahan ka, nakalilibang din ito. Kaya walang masama doon kung kakain ka't aawit ka. Subalit kung kasama na ang laman, eh hindi na tama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maraming hanap buhay na akala ng tao'y masama ang gawa, subalit sa Ama'y hindi. Katulad ng mga babae na nagtatrabaho sa mga tinatawag na pub house, beer house. Kung wala nang magawa at yun na lamang ang batid, kung hindi mo ginagawang lumalagpas ka doon sa hindi dapat, nandun pa rin ang marangal na hanap buhay. Subalit bakit lamang lumalagpas? Doon sa labis na pagnanasa. Marami namang may pagnanasa ng laman, kaya babayaran ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang di dapat kasalanan naging pagkakasala nang dahil sa imbot ng laman at ng isip na hindi napigilan. Ng damdaming walang laban. Mga mahal, yan ang tinatawag na inuuod ang laman. Pagkatapos, di pa makaahon sa apoy ng impyerno paroroonan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, itutuloy pa ba? Masakit ba sa tenga? Masakit ba sa kalooban? Kapag hindi ka makatotohanan, masakit iyan. Subalit kung tatanggap ka, napakasarap pakinggan. Sapagkat natututo ka, malilisya ka pa sa hindi tamang gawa ng tao sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? At kung ang mata mong nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag
ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Sapagkat ang mata ang nagiging daan ng kasalanan ng isip. Nakita mo si Juan nakahubad kung ano-ano nang naging duming isip. Subalit, kung walang kaano-ano sa mata mong papasok sa isip ay mali, ano ba kung anong makita ng mata mo? Nakita mong nagbulungan ng kapwa mo, inisip mo'y ikaw. Kung wala ka bang duming isip, isipin mo ikaw. Kung wala ka bang duming damdamin, mag-iisip ka bang ikaw? Kaya kung hindi mo tinititigan, hindi ka sana nagkasala. Subalit kung gusto mong makita, labanan mo isip mo. Palinisin mo sa Ama at palinisan sa Espiritu niya para nang anuman ang makita mo, maging mabuti pa rin sa puso mo. Buhay bang Ama? Nakita mo yung kapwa mo, maganda ang damit, nainggit ka. Nagmula sa mata mo, pumasok sa puso mo, naghari sa isip mo, wala nang napala ka, kundi puro pagnanasa. Pumasok na si inggit, nagalit ka na. Pumasok na si inggit, gusto mo makuha. Pumasok si inggit, gusto mo itularan sila. Kung hindi mo kaya, di ba kasalanan ito? Mga mahal, lahat ng di tama ay maiiwasan. Kung ang tao'y may kaisipan at mabutit, malinis ang taglay. Subalit lahat ng taong nagsasabing malinis siya, ngunit ang mata niya'y makasalanan, pumapasok sa isip niya, nagtataglay na ng di mabuti ang damdamin niya, nagsisinungaling lamang siya. Mga mahal, tutuloy pa ba? Kaya bang gawin ng tao yaon? Ang umiwas sa lahat? Kapag isip pagkatao ka, taglay mo'y damdaming pagkatao, di mo kayang iwasan, di ka makapagtitimpi. Subalit ito ang palatandaan na ang Espiritu Santo'y nasa iyo. Kaya mong pigilin ang mata mo, ang kamay mo, ang paa mo, sa alam mong hindi magiging mabuti at magdudulot sa iyo ng pagkakasala. Buhay bang Ama? Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Magkaroon ng panlasa sa kabanalan, sa kabutihan, tataglayin ng tao ang malinis na pag-iisip, ang pagnanasang mabuti, ang kaloobang maganda na tigib ng pag-ibig sa kapwa niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Ipaunawa mo sa magnanasang ito'y maunawaan. Ipatanggap mo sa maglalayong ito'y matanggap. Ipakilala mo sa lahat ng nagnanasang ito'y kilalanin. Makadamang sa iyo'y tuwirang humahanap. Mabuklod ang sa iyo'y dapat. Yamang itinuran mo. Ako ang tagapamagitan. Ikaw ang kahatulan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Sino ang tagapamagitan? Hesukristo ang pangalan. Sino ang kahatulan? Diyos Amang walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahan. Nek karameneyahan. Nek karameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Mapapalad ang nakakaunawa at ninanamnam ng diwa
nakadama ang kalooban na buhay sa katauhan, tuwirang pagnanasa ng pagbabagong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Mga magulang, kayo ang maging isang pundasyon para maging isang tunay na halimbawa. Mga lingkod, kayo ang magpatotoo na totoo ang inyong tinanggap. Mga anak ng Ama, tuparin nyo ang marapat, siyang sa inyo ay gaganap. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, pataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Sino ang nagtanim ngayon at ngayon din ay nakikita, makikita at makikita ang bunga. Meron ba? Kung wala, manalig ka, gumawa ka ng tama, at tupin mo ang dapat, isang araw di mo inasahan. Makikita mong bunga ng iyong pinagpagalan, ng iyong pinagsumakitan, pinagsumikapan mong ito'y kamtan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, bawat buhay ay pahiram, walang hindi makakamtan. Huwag ka lamang manghinawa, tuparin mo ang marapat, Ama ang sayo ay gaganap. Buhay ba ang Ama? May sasabihin po ako. Sino po ba sinasamba ninyo? Rebulto o ang Ama? Ang Kristo. Ang mga imahen po na yan ay isang palatandaan lamang na may nabuhay na Kristo. Kapag nanalangin ka dun sa isa, pwede nang sa iba'y hindi na dahil iisa lang sila. Ano? Pag pumunta ka ng adoration, lumapit ka dun sa Lord of Pardon, wag mo nang kinakaw-kaw pa lahat ang bahagi ng katawan mo. Pumikit ka na lang ng diretso. Malinis ang isip mo. Malinis ang puso mo. At kung hinihingi ng pagkakataon na gusto mong mahalikan man lang ang rebulto dahil kay Kristo, humalik ka. Pero wag mo naman simsimin pa. Wag mo nang pakakayod-kayod pa sa rebultong lahat ng palad. Paano kung may hepa ka? May lumapit na walang hepa. Dumikit ang pawis mo doon. Nahawa pa'y kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, yung mananampalatayang tapat, hindi naman mahahawa. Buhay ba ang Ama? Ako pa naman po kung minsan humahalik doon. Sabi ko kasi, ay, Panginoon, kay sarap mong kapiling. Pahalik nga sa rebulto mo at tanggapin mo sa kaharian mo ito. Sabi ko, nako, naamoy ko. Dahil rebulto, wala pala espiritu sa oras na yaon. Amoy tao. Buhay ba ang Ama? Sabi ko, Ama, wag mo akong pabayang magkasala. Ipalanghap mo ang bango mo. Buti na lang sinasaklolohan ako. Mabango na. Sapagkat hiniling ko ang Espiritu, hindi rebulto. Buhay ba ang Ama?
Mga mahal, naawa lang po kasi ako sa inyo, hirap na hirap kayo eh. Pumunta na kayo dito. Pumunta pa kayo doon. Pumunta pa kayo doon. Pumunta pa kayo sa loob. Sabi nyo pa, iba-iba ang estilo ng mukha nyo. Ang expression. Sabi ng ama, anak, di mo pa ako kilala. Kung kilala mo ako, dapat dito mo ako dinadama. Buhay ba ang ama? Pumasok kay Birheng Maria. Pumasok naman dito. Wala nang patidabukan ng bibig mo. Tapos nang umupo ka naman, yung mismong gustong dapat patanggap sa'yo ng amay, ayaw mo. Sino tinanggap mo? Rebulto. Dapat, kung ayaw mo man ng rebulto, ang salita niya'y gusto, aba, papasok sa loob mo ito. Buhay ba ang ama? Oh, mga mahal, itama na ang pananampalataya nyo. Itama nyo na ang gawa nyo. Para hindi nagagalit ang ama sa pagsamba nyo. Sambahin nyo sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag sa salita lamang. Buhay ba ang ama? Hirap na umupo doon sa harapan ng rebulto. Kinakayod ang buong katawan. Pag napasama pa ang tindig mo, nakayod yung likod mo doon sa kamay ni Lord na Pardon, sasabihin mo pa, aray ko! Anong napala mo? Pumunta ka rito nang bukal sa puso mo. Malinis ang isip mo, pati puso mo. Sigurado, pag upo mo pa lang, makakaramdam ka na. Subalit, kahit sino pang rebultong galagarin mo dito, at hindi ka nakakadama sa ama, para ka lang dumaan sa mga kapitbahay mo na wala sa iyong nagmamahal. Apo, kunsing ano na naman yon? Sapagkat hindi ka nila mahal, di mo naramdaman ang pagmamahal nila. Buhay ba ang ama? Kaya, itama nyo na. Nandyan ang mga rebultong iyan para patutuong may Kristo. Hindi para pagalingin kayo ng rebulto, kundi para pagalingin kayo ng Espiritu ng Kristo at ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag pumarito kayo, huwag yung mithiin yung unahan kayo sa rebulto. Ang mithiin nyo, mag-unahan kayong makakilala kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Ano pa? Kulang pa ba? Kung hindi pa tumabang ang asin ninyo, nalasahan nyo tinuran ko. Subalit kung kulang na, manghingi kayo sa Ama para magkaalat muli kayo at malasahan ninyo kung paano siya kumilos sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, santambak man ang rebulto mo sa tahanan kung pan-display mo lang ito. Baka mamaya multuhin ka pa ng rebultong yan. Tama po ba? At sang araw makita mo may sungay. Sapagkat pan-display. Subalit kung ginawa mo silang imahinasyon sa isip at damdamin mo'y naroroon ang tinatawagan mo. Kahit nakapikit ka, kung pangit yung rebulto, ang namnamin mo ang mabuting Ama. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Sa Katoliko may rebulto. Pero hindi ito pinaalis sa inyo. Sapagkat maliwanag ang tinuran. Ang Kristo ay pinunasan ng panyo ni Veronica.
At nang kunin ang panyo'y nakaukit, nakakintal, nakadikit ang mukha ng Kristo. Ibig sabihin, sinasalarawan ang pagkatao ng Kristo, subalit hindi sinasamba ang rebulto. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ang divine mercy ay pagsasalarawan ng pagkabuhay bilang tao ay wala na. Espiritu Santo na. Espiritu ng Anak. Bukal ng habag at awa. Kaya lamang kung walang Jesus, walang nabuhay na maguli. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Sumainyo ang kapayapaan. Kaya, huwag kayong tumulad sa aso. Pag dumura, hinihimod ang laway. Ano ibig sabihin? Huwag kayong mapanalita ng tapos sa inyong kapwa. Baka mamaya, kung ano sinabi nyo sa inyo tumama, para kang asong humimod sa laway niya na kanyang dinura. Buhay ba ang Ama? Kaya anong ibig kong ituran? Huwag niyong hamakin ang sinuman, sapagkat walang karapatang humamak ang tao sa kapwa-tao, sapagkat di mo batid ang kapalaran ng kahit na sino. Ngayon ikaw, nasa mabuting buhay, malay mo bukas naman, ikaw ang nasa kahirapan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, yan ang Ama. Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya nga, ang nasa Ama, patag ang buhay niya. Kahit mahirap siya, umaasang babaguhin siya. Kahit kulang ang buhay niya, umaasang mararagdagan, mapupunuan ito. Sapagkat bawat araw may malinis na pag-iisip at pagnanasa. Kaya't ang bawat araw niyang malinis ang puso niya, patuloy na nililinisan pa at nagagawang ibigay ng Ama ang dapat sa kanila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, pakatandaan ninyo, wala sa isang iglap ay malaki na, kundi umuusad pa ng taon bago magkagulang. Kaya kung gagawa kayo, edad man ang nabilang, kung di kayo magsasawa, aabutan pa rin kayo ng pagpapala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi ako nagagalit. Subalit kanya-kanyang tinig. Kung anong tinig ng kapwa mo, wala kang karapatang husgahan siya. Subalit hindi sa tinig ang totoo, kundi sa mabukal na kalooban. Nasa totoong damdamin na may pagmamahal. Kaya naman ang tinig at salita ng kapwa mo, ang mabuti ang pulutin mo. Sapagkat kailanman, walang tao na magpapakabuti, kundi ang Ama ang kikilalanin nito. Mahal na mahal ko kayo, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.